Ang prosesyon ay pangungunahan ng Community Wine Ensemble. Ng kanyang mahal na ina. Matapos maibaba mula sa krus, ay iniabot nila ang bangkay sa kanyang mahal na ina. Ang katawan na din Paalala po natin, ng paghahanda sa banal na libing ay nasa pangangalaga ni kapatid Wilmalyn Monton. Sa kanya ay pinagkatiwala ang susi ng kalangitan. Noong gabing hinuli ng mga Hudyo si Jesus, Noong nasa bundok sila, sa kanya humingi ang Panginoon ng ipapakain sa halos 5,000 katao. isang mahirap na nayon. Subalit naging tapat siyang tagasunod. Si San Mateo ay isang makasalanan na maniningil ng buwis. Ang imahe at karosa ni San Mateo ay nasa pangangalaga ni kapatid Pau Angkiko Sanchez at pamilya. Matias ay isang taong matuwid at maaasahan sapagkat isa siya sa 2 pinagpilian. Ang imahe ni San Matias ay susundan ng Santa Cecilia Band. San Cleopas. Si San Cleopas ay hindi alagad, subalit isang tagasunod din ni Jesus. Isa siya sa 2 pinagpakitaan ni Jesus sa daang papuntang Emmaus.
Si Santa Maria de Betania, kapatid ni San Lazaro at Santa Marta, ay laging nakaupo sa paanan ni Jesus at nakikinig sa kanyang mga salita. Noong minsang pumunta si Jesus sa kanilang tahanan, Ito ilaw mo. Santa Marta. Si Santa Marta ay isa sa mga matalik na kaibigan ni Jesus. Sa kanyang tahanan ay pumupuntang lagi si Jesus. Naging paglilingkod. ang mukha ng Panginoon ay mahimalang nakintal sa kanyang panyo ng 3 ulit. Ang karosa at imahen ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ng pamilya Deseo. Ayun pala sila po. Santa Juana de Fuza. Si Santa Juana ay napagaloob ay tinustusan niya gamit ang kanyang sariling kayamanan ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang imahe ni Santa Juana ay nasa pangangalaga ni kapatid Virgil Saliba. Kanyang pagkalinga sa mga Kristiyano noong unang panahon. Ang imahe ni Santa Maria de Chipre ay nasa pangangalaga ni kapatid ng tao at tahimik na tagasunod ni Jesus. Matapos na mamatay si Jesus, hiniling niya kay Pilato ang bangkay ni Jesus. Tinulungan niya si San Jose ng Arimatea na ilibing ang bangkay ni Jesus. Siya ang kausap ni Jesus noong banggitin niya na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang karosa at imahen ay nasa pangangalaga ni kapatid Amir Olimpo. Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ay kamag-anak ng mahal na Birheng Maria at ina ni Apostol Santiago Menor. Isa siya sa mga babaeng sumunod kay Jesus. Noong umaga ng Pasko ng muling pagkabuhay ay kasama siya ni Santa Maria Magdalena na tumungo sa libingan upang pahiran ang bangkay ni Jesus ng mga pabango. Dala niya ang walis na ipanglilinis sa libingan ng Panginoon. Ang imahe ni Santa Maria Jacobe. Hawak niya ang insenso at pabango na isusuob sa bangkay ni Jesus. Ang imahen
at karosa ni Santa Maria Cleopas ay nasa pangangalaga ni kapatid Marvin Reyes. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome sa pangangalaga ni kapatid Wency Kamingay. Ng krus ni Jesus. Matapos ang araw ng pamamahinga, ay nagpakita sa kanya si Jesus na muling nabuhay at inatasan siya na ipahatid sa mga apostol ang mabuting balita ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ang imahen at karosa ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ni kapatid Leonardo sa gitna ng dilim. Kaluluwa ni Kristo, pabanalin mo kami. Katawan ni Kristo, iligtas mo kami. Dugo ni Kristo, puspusin mo kami. Tubig mula sa tagiliran ni Kristo, hugasan mo kami. Pagpapakasakit ni Kristo, palakasin mo kami. Ang imahen at kalandra ng mahal na poong Santo Sepulcro ay nasa pangangalaga ng pamilya Sarayba. Ito po ay aagapayan ng banda matanda. Mamaya natin. Tutungin na tayo. Jangan tetapi ini. Ito na ito. Pagpapalin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ang